aking purihin ang Panginoon sa buong panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay laging nasa aking bibig. Ang aking kaluluwa ay maghahandog sa Panginoon. Maririnig ng mga amo at masasayahan. O dakilain natin ang Panginoon at tayo'y mangangbuni na makasama ng Kanyang pangalan. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Love Him, all you little children. God is love, God is love. Love Him, all you little children. God is love, God is love. Serve Him, all you little children. God is love, God is love. Serve Him, all you little children. God is love, God is love. Manalangin po tayo. Ikaw ay aming pinupuri, aming Diyos, sa umagang ito ng aming sama-samang pagsamba. Maraming salamat po sa pamamagitan ng iyong pagkabuhay na muli kami ay nabigyan ng katiyakan na panibagong pag-asa. Bilang mga bata, itinataas namin sa iyo ang aming papuri at hinihiling na nawa ay patuloy mo kaming pangunahan sa aming pagsamba. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na itong mga bata ng aming iglesia ay nagkakatipon-tipon upang magkakasama nilang sambahin ang iyong pangalan, magkakasama silang umawit ng pagpupuri sa iyo. Salamat po sa pagkakataong ito na maagang mahubog ang aming mga kabataan, ang aming mga bata sa mga gawain ng iglesia, sapagkat batid po namin na darating ang panahon na sila ang mangunguna, sila ang kikilos para ipagpatuloy ang ministeryo dito sa dakong ito. Pangunahan po sana ninyo kami sa pananambahan ng mga batang ito. Ang iyo nawa pong banal na espiritu ang manguna sa amin, ang sumama sa amin, upang maramdaman namin ang kasiglahan, ang katatagan ng aming pananampalataya sa iyo, at maramdaman namin sa tuwina ang iyong presensya sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay aming hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me.
sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Magandang araw! Purihin ang Panginoon sa araw na ito sa ating pagsamba. Masaya ako na maging bahagi o mag-share sa atin ang message ni God sa araw na ito. Excited na ba kayo makinig? At ma-bless ngayong araw? Okay, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Thank you, our dear Lord God, for this day that we are here to worship and meditate on your words. May it bring new hope to us. Bless everybody and also our speaker who will share your message to us. This we pray in Jesus Christ our Lord. Amen. Hey mga bata, ano ay pinagdiriwang natin last Sunday? Tama, Christ's resurrections o ang muling pagkabuhay ni Jesus. That is a great news na narinig ng lahat after the death of Jesus last Good Friday. During that time, everybody was depressed, lonely, and frustrated. At mababasa natin sa story ni Jesus about his life, suffering, and death sa Gospel ni Matthew, Luke, and John. Do you believe in something kahit hindi mo pa ito nakikita? Ipagpalagay na ang iyong ina ay sinabi sa iyo na mayroong pang isang tuta na naghihintay sa inyong bahay. O kaya naman sabi sa atin, "Uy, alam mo, first honor ka." O kaya naman sabi sa atin, "Uy, mananalo ka o nagwagi sa isang contest o sa isang raffle o sa isang paligsahan." Maaaring mahirapan tayong paniwalaan ng mga ito hanggat hindi pa rin natin nakikita ang resulta o pruweba ng sinasabi sa atin. To see is to believe, sabi nga.
Kadalasan, kailangan nating makakita na isang bagay upang maniwala dito. Tama ba ako? Tama. Meron akong isang experiment. Meron ako ditong mga paperclip. Yan. At meron din ako ditong bowl na may water. Kung sabihin ko sa atin na ilalagay ko ang paperclip na ito sa tubig at ito ay lulutang, maniniwala ba kayo sa akin? Oh, syempre hindi. Hanggat hindi natin nakikita. Pero pag sinabi ko na ang paperclip na ito ay ilalagay ko sa bowl at ito ay lulubog, ano sasabihin natin? Malamang maniniwala agad tayo kasi malamang ang ganitong experiment o ganitong gawain ay nagawa na natin sa paaralan. At alam natin na pag naglagay natin ang paperclip na ito sa bowl na may tubig, ito ay lulubog. Ano po? Pero kung sabihin ko sa atin na ito ay lulutang, malamang maraming tataas ang kilay. Malamang maraming sasabi, naku, hindi totoo yan. Hindi ako maniniwala dyan. Okay. Ngayon, paano kung sabihin ko sa inyo kaya na kaya kong palutangin ang paperclip na ito sa tubig? Maniniwala kaya kayo sa akin? O hihintayin nyo na magawa ko ito? O sasabihin nyo, napaka-imposible naman ang bagay na yan. Ayan. Marami sa atin ang hindi basta-basta naniniwala. Marami sa atin ang hindi basta-basta naniniwala sa isang bagay hanggat hindi natin ito nakikita o hindi nakikita ng ating dalawang mata. Okay. During Jesus' resurrections, not all believed about it. Hindi lahat naniwala tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Marami ay mayroong doubts o pag-aalinlangan. Totoo ba? Sabi nila. Kaya nga, nang makita nila na naka-open na yung tomb o yung libingan ni Jesus, sila ay nalungkot at sinabi pa na ninakaw o nawawala ang bangkay ni Jesus. Even though in the teachings of Jesus to them, sinasabi niya na tungkol dun sa kanyang muling pagkabuhay. So sa kwento na muling pagkabuhay ni Jesus, may isang alagad siya na nagpakita ng pagdududa o doubts kay Jesus o sa bagay na kanyang makayang gawin. Hindi agad siya naniwala na muling nabuhay si Jesus. Sabi pa nga niya, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. Sabi po yan ni Thomas, isa sa kanyang mga alagad. Balikan natin yung kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus. Noong gabi ng unang linggo matapos ipako sa krus si Jesus, ang kanyang mga disipulo ay magkakasama sa isang nakakandadong silid. Natatakot kasi sila na baka gusto din silang patayin ng mga nagpako kay Jesus. Biglang nagpakita si Jesus sa nakakandadong silid kasama ang mga disipulo. Mahirap para sa mga disipulo na maniwala. Ngunit nakita nila siya ng kanilang mga mata. Ipinakita sa kanila ni Jesus ang kanyang mga sugat, sa kanyang mga kamay, at sa kanyang tagiliran. Kaya nalaman nilang si Jesus yon. Isa sa mga alagad na ang pangalan na Thomas ang hindi kasama ng iba pa na magpakita sa kanila si Jesus. At nang ikwento ito, syempre ikinuwento nila yung nakita nila, yung na-experience nila, kinuwento nila o sinabi nila kay Thomas, hindi sila naniwala. Nakita namin si Jesus ay pinangako sa krus at inilibing. Sabi, at siya'y muli nabuhay, ang sabi ng mga alagad. Hindi siya naniwala. Sabi niya, nakita niya si Jesus na ipinako sa krus at inilibing. Paano siya mabubuhay? Sabi ni Thomas, habang hindi ko makita ang sugat sa kanyang tagiliran at maipasok ang aking daliri sa mga butas na mga pako sa kanyang mga kamay, hindi ako maniniwala. O diba? Si Thomas yun, kasakasama ni Jesus sa kanyang pagmiministry, kasakasama ni Jesus sa kanyang life dito sa earth, pero hindi siya naniwala agad-agad doon sa pangyayari ng muling pagkabuhay ni Jesus. Makalipas ang isang linggo, ang mga disipulo ay nasa
nasa silid na nakalak, at sa pagkakataong ito, kasama nila si Tomas. Muling dumating si Jesus at tumayo sa gitna ng mga alagad. Sinabi ni Jesus kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri. Tingnan mo ang aking mga kamay. Iunat mo ang iyong kamay at ilagay mo ito sa aking tagiliran. Tumigil ka sa pag-aalinlangan at maniwala ka. Alam ni Jesus na nung time na yon, mayroong doubts si Thomas. Mayroon siyang pag-aalinlangan na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya naman, sige Thomas, nandito na ako. Ayan, para maniwala ka, sige ipasok mo sa aking kamay. Ipasok mo ang iyong kamay sa mga butas sa aking mga kamay. Ipasok mo ang iyong daliri sa sugat sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-aalinlangan. Totoo ang iyong nakikita. Totoo ang pangyayari. Sabi ni Jesus kay Thomas. Lumuhod si Thomas at sumagot kay Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Sumasampalataya ka kasi nandito na ako, nakikita mo na ako ng harap-harapan. Sabi ni Jesus, mapalad ang hindi nakakita, ngunit nagsisampalataya. Mga bata, ang aralin natin sa Biblia ngayon ay tungkol sa paniniwala. Paniniwala natin sa mga bagay kahit hindi natin ito nakikita. Believing on things even we can see it. That is faith. Pananampalataya. We believe in God, Jesus, even though hindi natin sila nakikita. Ang hirap naman talaga, di ba? Ang hirap paniwalaan ng isang bagay na hindi natin nakikita. Anong pruweba na andyan nga o totoo nga ang mga sinasabi sa atin? Para nung unang nabalita ang COVID, di ba? Marami ang hindi naniwala. Naku, hindi totoo yan, sabi ng mga tao. Marami ang nagsawalang bahala. Marami ang hindi ito pinansin. Hanggang sa lumaganap ito, at marami na ang nakaranas o naapektuhan o sabihin natin nagka-COVID o nagkasakit. Ang iba pa nga sa ating mga kasamahan ay pumanaw o tinamaan ng sakit na ito. Kaya lang tayo naniwala. Kaya lang tayo nag-ingat sa ating mga sarili. Kaya lang inalagaan natin ang ating mga kalusugan. Doubts, pag-aalinlangan, need ng proof upang maniwala. Ganyan ang marami sa atin. At alam ko, kayo ding mga bata, ganun din. But in our lesson in Sunday School, sa mga meditation o pag-worship natin sa ating mga tahanan, pagbabasa ng Biblia, ipinapaliwanag sa atin how God works in our life. Kahit hindi natin siya nakikita. Pinapaniwalaan natin ang pagkilos niya sa ating buhay. Ang pag-guide niya sa atin sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Ang pagbibigay niya sa atin ng buhay ng ating mga kinakailangan at ng lahat ng bagay na meron tayo. Galing sa Kanya. He is working vigorously. He is working lively. He is working na buhay in every part of our life. Sino ba ang nagbibigay ng lakas sa atin? Sino ba ang nagbibigay ng buhay sa atin? Sino ba ang nagbibigay sa atin ng mga trabaho sa ating mga mommies and daddies, lolos and lolas, titos and titas? Sino ba nagbibigay ng pera sa atin? Saan nagagaling ba yung ating karunungan? Saan nagagaling yung ating lakas? Saan nagagaling yung ating mga kakayahan? Diba sa Diyos? Sa Diyos na ating Emmanuel, sa Diyos na ating Redeemer, sa Diyos na ating Sustainer. Kasama natin siya sa lahat ng bahagi ng ating buhay, even though hindi natin siya nakikita. Ang galing, di ba? Nagtatrabaho ang Diyos, nagtatrabaho ang Panginoon sa ating buhay kahit hindi natin siya nakikita. And we should believe in that.
Kailangan paniwalaan natin yun. Kailangan tanggapin natin sa ating sarili, maniwala tayo na, ay, God is working in my life. Siya yung nagbibigay ng lahat ng meron ako. Ha? Ikaw at ako, hindi kailanman natin nakita si Jesus ng ating sariling mga mata. Ang tanong, magdududa ba tayo tulad ni Tomas? O maniniwala tayo kahit hindi natin nakikita? The message of Easter o the message ng muling pagkabuhay ni Jesus ay panahon para sa bawat isa sa atin na mag-rejoice, magdiwang, magpasalamat. Kasi napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesus ang kamatayan. Siya ay nabuhay mula sa mga patay. Good Friday may have appeared bleak, but the Easter sunrise brought a risen sun. Celebrate this tremendous reversal. Diba, nakakatuwa? Kung tayo ay nagluluksa nung namatay si Jesus, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay pagpapaalala sa atin na, oh, God is working in our life. Totoo ang muling pagkabuhay ni Jesus. At nandyan siya sa paligid natin. Nandyan siya upang tayo ay i-guide. Nandyan siya upang tayo ay bigyan ng hope o ng pag-asa. Na anuman ang pinagdaraanan natin, merong liwanag tayong makikita. Easter is a time of great hope, joy, and triumph. Jesus was victorious over the grave. He conquered sin, death, and the devil for our sake. The disciples felt distraught and hopeless. It looked like there was no way to make a comeback. But comeback is exactly what Jesus did. On the third day, he rose again, forever defeating death. He fulfilled God's promises and returned to life so that we can live forever. The devil did not have the last word and never will. Tandaan natin, pinagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan, kaya naman magdiwang tayo, huwag tayo magduda. Huwag natin pagdudahan ang muling pagkabuhay ni Jesus. Huwag natin pagdudahan ang mga bagay na ginagawa sa atin ni Jesus. Huwag natin pagdudahan ang mga bagay na kaya pa niyang gawin sa ating buhay. Mga bata, alam ko na darating sa panahon na magkakaroon tayo ng doubts din kapag tayo siguro ay sinusubok o nagkakaroon tayo ng problema. But, yung reminder sa atin, patuloy na paalala sa atin, believe in God, trust in Him, pray every day, and remember na mahal tayo ng Diyos at gagawin niya ang lahat para sa atin. So para sa ating panghuli, tayo ay manalangin. Dear God, thank you for sending your Son and thank you for the resurrection, hope of Easter. We rejoice that you conquered death for us. Thank you for loving us. We love you, God. Thank you for Jesus. In Jesus' name and mighty name, amen. Tawag sa paghahandog. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Kristo dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin. Ngayon naman ay ipinagkaloob natin ang ating buhay at tinatangkilik bilang pagpasasalamat sa kanyang walang hanggang katapatan sa atin. Maghandog po tayo.
salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng pagkataon upang makapaghandog. Itulot mo po na patuloy kami maging kabahagi sa pagpapatuloy ng iyong ministeryo. Bilang mga bata ay gawin kaming daluyan ng pagpapala para sa iba upang makilala nila ikaw na naging mabuti sa aming lahat. Pagpalain mo po ang aming mga handog sa pangalan ni Jesus, ito ay aming pasasalamat. Amen. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Sa pagtatapos po ng aming pananambahang ito, ang iyo nawa pong pagpapala, ang iyong pag-iingat ang sumaamin, Panginoon. Itulot po ninyo na ang mensaheng narinig naming lahat, lalo't higit na mga batang ito, ay tunay na mapatimo sa kanilang mga puso, tunay na kanilang maisagawa sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Alam po namin, Panginoon, na nasa iyong pangangalaga, nasa iyong pagkasi, sa iyong paglingap, ang buhay ng bawat isa sa amin sa araw-araw. Kung kaya kami po ay nagtitiwala na patuloy mo kaming sasamahan, patuloy mo kaming aalalayan sa lahat ng aming ginagawa sa araw-araw, lalo't higit sa mga gawain ng mga batang ito sa susunod na mga araw. Ang lahat ng ito ay aming hinihingi sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sing your way home and close all the day. Sing your way home, drive the shadows away. Smile every mile for wherever you roam. It's a brighten your road, it's a lighten your load. If you sing your way home. Sing your way home and close all the day. Sing your way home, drive the shadows away. Smile every